Ay, pili na yun. Good afternoon po sa ating lahat. Ang lahat po ba ay nabusog na? Yes! Ang lahat po ba ay napaglingkuran? Yes! Yes. Alam niyo po, mula kayo ng umaga, ako mismo sa sarili ko, busog na ako sa mga pagkain spiritual po na ipinagkaloob ng ating mga elders. At tunay namang ang ating pong congregation ay napakadami po. Ang IICD batch ay napakaraming na-produce na mga magagaling na mag-sermon. At kung meron nga lang po talaga tayong sapat na budget, ang dami po siguro natin ma-produce na mga crusade, mga satellite crusade. So anyway, tayo po'y dumako na sa akin pong topic. Sabi po sa Philippians 4 verse 6 to 7, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Tayo po muna ay manalangin. Ama namin makapangyarihan ka po sa lahat, pinupulit pinasasalamatan ka po namin sa hapon na ito, Panginoon, na kami po ay binigyan mo ng pagkakataon upang makapag-aral, Panginoon, ng iyong banal na salita. Nawa, ipadala ang iyong banal na espiritu at ikubli ang aking makasalanang likas, bagkus, Panginoon, ang iyong matamis, ang iyong banal na pangalan po nawa ang aming pong maitaas sa mga pagkakataon na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang tanong ko, mga kapatid, sino po dito yung walang problema sa mga oras na to? Wala. Masakit ako. Diba, no? Sabihin ko sana, praise God kung hindi man tayo ng problema, diba? Diba, pagka naisip natin, sa umaga pa lang, puno na tayo ng mga pangangamba. Puno na tayo ng mga problema. Tamba, di po ba? Sa aming mga kababaihan, lalo higit na. Kasi pag naiiwan po kami sa bahay, ultimo mga maliliit na bagay, problema po namin yan. So, sabi mga kapatid ng verse na to, actually si Paul, di ba, nung time na siya din naman ay nag-disciple sa kanya po mga nasasakupan, ilang beses niya at mga malalalim pa na pangaral ang sinabi niya sa mga disipulo, no, sa mga tao, sa mga Kristiyano, na huwag mangamba, huwag mabalisa. Pero minsan kung isipin natin, paano kaya kung nandun tayo sa sitwasyon na may mabigat tayong problema, tapos ang sasabihin pa ng ating kapatid, huwag kang problema, kapatid. Huwag mo masyadong intindihin yan, nalipas din yan. Minsan sabihin natin bilang mga Kristiyano, dapat matatag tayo. Yun ang paniniwala dapat po natin. Pero minsan dumarating tayo sa point na, andali magsalita, kasi wala ka sa sitwasyon ko. Di po ba, no, Brother Robert? Nung mga tayo sa kayo din ay dumadanas ng mga pagsubok, maaaring ganun din yung may isip natin. Pero dito po, ang gagawin po natin ay hihimay-himayin natin yung verse 4, Philippians 4 verse 6 to 7. Ang sabi po dito, "Do not be anxious about anything." Naniniwala po ba kayo na kaya sinabi ito ng Panginoon dahil hindi niya panukala na mahirapan tayo? Hindi niya panukala na problema tayo? Kaya po niya sinabi na, "Do not be anxious." Huwag tayong mabalisa. Dahil yun po talaga ang katotohanan. At ano pa po ang sabi doon? Pray in every situation. So halip na tayo ay mangarap, ma-stress, ba't hindi na lang po tayo manalangin? Diba? Ang utos sa atin, dalhin natin ang lahat sa panalangin. Pangatlo, with thanksgiving, gratitude. Kasi po, yung pagiging mapagpasalamat natin, yung pagiging appreciative natin mula sa maliliit na bagay, malaki po ang maitutulong. Bakit kaysa magreklamo tayo? Appreciate natin yung mga maliliit na bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pagka po tayo tinatawag na mapagpasalamat, di po ba? Appreciative, nawawala yung ating karakter ng pagiging reklamador. Di ba? Sa halip na magreklamo, magpasalamat po tayo sa lahat ng biyayang natatanggap natin. Ano pa po ang sabi? The peace of God. Ito po kanina nabanggit na ng ating kapatid, no? Pero ano daw po ba yung tinatawag na kapayapaan sa Panginoon? Yung kapayapaan na inaalok ng Panginoon, mga kapatid, hindi natin kayang unawain. Ganun po yung kapayapaan na inaalok sa atin ng Panginoon. Ang sabi, God's peace is a divine gift that surpasses all human understanding and guards our hearts and minds. Yun po yung susunod, guarding hearts and minds. The peace that God provides
acts as a safeguard protecting us from the destruction effects of worry. Kapag tayo may kapayapaan sa puso natin, nag-guard niya yung ating isip at damdamin. Kasi doon lang tayo nakafocus sa Panginoon di ba? Sa Panginoon may kapayapaan. Yun po talaga yung katotohanan doon. So, gusto kong ibigay sa inyo yung mga practical applications. Paano natin ma-achieve to? Paano sa gitna ng ating pong pagkabalisa ay makaka-achieve po tayo ng tinatawag na kapayapaan. Actually, ang title po talaga nitong aking sermon ay Finding Peace in a Troubled World. Parang imposible, no? Parang imposible kasi talagang ang mundo natin ngayon ay puno ng kabagabagan. Di ba? So, ang sabi po dito, cultivate a habit of prayer. Importante po sa atin na pagising natin ng umaga, ano man yung ginagawa natin, simulan natin at tapusin natin ang buong araw natin ng mayroong pagdarasal. Kasi yun yung means natin ng communication sa ating Panginoon. Ang sabi po, make it a daily practice to bring your concerns to God in prayer. Develop a personal prayer time where you can lay out your worries before Him. Sabi po sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So, mga kapatid, kasi ang Panginoon nag-care sa akin, nag-care din sa inyo. So, yung sample po namin, katulad nung conversation namin nila, Brother Edward, marami, hindi lang po si Brother Edward yung nagtatanong sa akin, paano namin nakakayanan. Kung kung tatanungin niyo po, kami po ay mayroong 3 anak na nag-aaral po sa ating school. Alam po ng mga nagpapaaral sa ating school, ano po yung nararanasan kapag tayo ay nagpapaaral. Maganda po magpaaral sa school natin. Yun nga lang, merong pero. So, di ba, medyo masakit sa bulsa. Yun ang iisipin. Kasi po, siguro sa mga nakakaangat sa buhay, walang problema. Pero kami po ay namumuhay ng isang simpleng mamamayan. Ang aking pong asawa ay isang tricycle driver. At siya po ay kumikita alternate. Ibig sabihin, kung kahapon meron siyang biyahe, ngayon wala po. Ako din dati warrior ako. Pero bakit nga po ba namin nagagawa? Dahil po sa verse na ito na nagpapalakas po talaga sa amin. Iba ang impact ng verse na ito sa buhay namin. Dahil po umulat sa pool, ngayon po sa awa ng Panginoon, may high school na rin po ako, nakayanan namin since kindergarten hanggang ngayon meron na rin po kaming high school. Bakit? Nagtiwala lang po kami sa Panginoon. Yun po ang gustong sabihin nito. Kaya ko po ito sinishare sa inyo dahil kung gusto ko, mabago din po yung pananaw nyo sa buhay nyo. Kung sakaling dumadanas man din po kayo ng mga problema. Ang sabi, practice gratitude. Katulad nung kanina, magpasalamat tayo, anong meron tayo? Diba? Kaysa naman hanapin natin kung ano yung wala sa atin. So, sabi nga, kami po sa mga panahon na to, ginagawa namin sa mga anak namin, sapat na nakakapag-aral kayo sa school, huwag nyo nang kumbaga naisim pa yung mga ibang mga material na bagay na meron ng kaklase nyo. Which is maganda kasi nga, na-develop din po yung kanilang character. So, hindi po sila after sa kung ano mang meron ang kapwa nila. Sabi ko, anak, importante, ma-provide namin yung education na para sa inyo. Pangatlo po, meditate on God's peace. Sabi daw dito, spend time meditating on the scriptures that speaks of God's peace. Let these truths fill your mind and heart. Ang sabi po sa Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Yun lang po talaga. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sa Biblia, napakaraming pangako ng Panginoon. At lahat po ng pangako ng Panginoon, mga kapatid, ay tunay at buhay. Yun po ay totoo. Sabi po, trust in God's sovereignty. Remind yourself daily that God is in control of all things. And nothing happens without His knowledge or permission. Dito po tayo bumabagsak. Pero every time na bumabagsak tayo, alalahanin po natin itong Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Yun po ang tatandaan natin. May mga bagay na minsan sinusunod natin yung sarili nating kagustuhan, pero ang nangyayari po, nauuwi tayo sa kapahamakan. Pero kung ang ating uunahin ay ang kalooban ng ating Panginoon, magtiwala lang po tayo sa Kanya at hindi po tayo mapapahamak. So, to conclude po mga kapatid, wow, nasa conclusion na rin ako. Sabi po sa Philippians 4 verse 6 to 7, ito po yung
mabagabag. At lahat ng mga concerns natin ay ibigay natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At ano pa daw sabi, in-emphasize po nito yung importance ng pagtitiwala po sa ating Panginoon. So yun lang po mga kapatid, at ano man po ang nararanasan natin ngayon, lumapit lang po tayong lahat sa Panginoon. Maraming salamat. Amen.